Tuwing Lagba Omer, ginugunita ng mga Hudyo ang pansamantalang pahinga sa pagluluksa ng Omer. Mayroong peregrinasyon patungo sa puntod ni Shimon Bar Yochai. May isang kilalang pantas at rabbi ng mga Hudyo noong mga unang siglo. At ang mga ito ay kinansela ngayong taon tulad ng sa ilang mga nakaraang taon, kung saan nagkaroon ng mga sagupaang kinasasangkutan ng Hezbollah dahil sa kalapitan nito sa hangganan ng Lebanon. Mga 20 kilometro lang ito mula sa hangganan. Nasa loob ito ng saklaw ng kutukan at wala namang mga silungan malapit na makakapagprotekta sa ilan sa mga debotong nagpaplanong magsagawa ng peregrinasyon. Pero tulad ng sabi mo, hindi ito naging hadlang sa ilan na nagsabing handa silang sugurin ang lugar at lampasan ang harang ng pulis. Sinubukan naming lampasan ang mga harang ng pulis, gaya ng nakikita mo sa likod ko. Pero hindi kami nagtagumpay. Kaya magiging mahirap talaga para sa ilan sa mga taong ito na magawa iyon. May ilang mga poster sa ilang ultra-orthodox na lugar sa Jerusalem at Tel Aviv na nagsasabing mag-oorganisa sila ng isang tagpuan kung saan maaari silang magbigay ng mga sandata tulad ng pepper spray, gas canister, smoke bomb, helmet para sa proteksyon, pati na rin mga body cam upang epektibong makalaban sa pulis. Kaya ang iba sa kanila ay naghahanda para sa giyera pero mahirap talaga para sa kanila makarating doon. Pero may issue dahil formal lang nila itong isinara noong linggo. Nilimitahan nila ang mga alituntunin ng Homefront Command na payagan lamang ang 200 katao sa mga lugar tulad ng Barrio High sa paligid ng Bundok Moron. At ang ibig sabihin nito ay may ilang tao na mas maagang nagplano ng kanilang paglalakbay at nag-ayos ng bed and breakfast sa loob ng lugar na ito. Nakalampas na sila sa mga harang ng pulis. Kung makikinig sila sa mga tagubilin o hindi, yan ay malalaman pa natin. Pero sa ngayon, mukhang tahimik naman. At kung gusto mo ng senyales mula sa Diyos na baka dapat na nilang itigil ito, nagsisimula ng umulan na yon. May mga bahagi na talagang malakas ang ulan habang papunta kami rito. At handa ang IDF. Ayaw nilang maulit ang insidente gaya noong 2021 nang nilimitahan ito dahil sa pandemya ng coronavirus. Kahit ganon, libo-libo pa rin ang dumating at nagkaroon ng stampede na ikinamatay ng 45 katao, ang pinakamalaking sakunang sibilyan sa kasaysayan ng Israel. Umaasa silang hindi na ito maulit at susundin ng mga ultra-orthodox ang patakaran. Sa kabuuan, malamang nasusunod ang karamihan sa kanila. Ang problema, may ilang pasaway na pilit pa ring makalusot. Nakita rin namin sa social media ang ilang mga larawan kung saan may mga tao na pinuputol ang barbed wire para gumawa ng maliit na butas at subukang makaiwas sa mga pulis at sa harang ng IDF. Kaya't kailangan pang makita kung ano ang mangyayari mamayang gabi na sa ibang taon ay umaabot ng mahigit kalahating milyong tao. Ito ang pangalawang pinakabinibisitang banal na lugar ng mga Hudyo matapos ang Western Wall. Kaya ngayon ay tahimik. Kung mananatili itong tahimik, ay hindi pa tiyak.